Isang madilim na gabi sa isang liblib na baryo, isang pangkat ng mga antingero ang nagtipon upang maghanda sa isang misyon. May mga kwento silang narinig, mga kwento ng isang hukbo ng aswang na naglakbay sa kanilang lugar, isang pangkat ng mga nilalang na may layuning sakupin at maghasik ng takot. Ngunit hindi alam ng mga aswang na may mga antingero sa kanilang harapan, mga tagapagtanggol ng kalikasan, at tagapagligtas ng mga tao mula sa mga halimaw sa dilim. Habang ang hukbo ng aswang ay nagsimulang magsagawa ng kanilang madilim na plano, isang pangkat ng mga antingero, pinangunahan ni Mang Cardo, ang naglakbay patungo sa kanilang kuta. Sa kabila ng mga matinding pagsubok at mga salaysay ng takot mula sa nakaraan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay upang harapin ang pinakamalupit na laban ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng tapang at kahandaan, mayroong isang lihim na nagtatago sa dilim, isang lihim na magpapabago sa kanilang pananaw sa mga nilalang na tinatawag nilang kalaban. Ano ang mangyayari sa kanila? Makakaya ba nilang talunin ang mga aswang o madadamay sila sa isang mas matinding banta? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento. Habang naglalakbay ang mga antingero patungo sa kuta ng mga aswang, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kabang hindi nila maipaliwanag, ngunit patuloy silang naglakad. Si Mang Cardo, ang pinuno ng grupo, ay hindi na bago sa ganitong laban, ngunit ang mga bagay na naririnig nila sa gabi, mga bulong, mga yapak ng mga nilalang na hindi nila nakikita, ay nagpapalakas ng takot sa kanilang mga puso. Ang mga antingero ay hindi ordinaryong tao, sila ay may mga kakayahan na natutunan mula sa mga sinaunang ritual, mga lihim na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngunit kahit ang kanilang mga kaalaman at kasanayan ay tila hindi sapat sa bagong banta na kanilang haharapin. Sa bawat hakbang nila, mas lalong dumidilim ang paligid. Ang mga punong kahoy ay nagiging mas matataas at mas matatanggi, parang may mga mata na sumusunod sa kanilang bawat galaw. Hindi nila alam na sa bawat hakbang ay papalapit sila sa isang misteryo na matagal nang nakakubli, isang lihim na magbabago sa lahat ng kanilang alam. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, nagsimulang mag-alinlangan ang ilan sa mga antingero. Si Aling Marta, ang pinakamatatandang kasapi ng grupo, ay nagsimulang magtaka. Hindi ito ang dati, anya, habang nilalapitan ang isang sinaunang puno ng balete. May kakaibang puwersa sa lugar na ito. Tumingin siya sa mga kasama, at kahit hindi nila ito sinasabi, ramdam nilang may hindi tama sa gabing iyon. Nagpatuloy sila, ngunit ang mga anino sa dilim ay tila humuhubog ng bagong uri ng takot. Si Thomas, ang pinakabata sa grupo, ay hindi matanggap na baka may iba pang puwersa ang nagmamanipula sa kanila. Baka naman, wika niya, hindi lang aswang ang kalaban natin. Ngunit hindi siya pinansin ng iba. Para sa kanila, malinaw na ang aswang ang pangunahing banta, at ang bawat hakbang ay patungo sa isang matinding laban. Ngunit habang ang grupo ay papalapit sa kuta, may mga lihim na nagsisimulang lumabas. Si Mang Cardo, ang leader, ay nagkakaroon ng mga alaala na matagal na niyang ikinimkim, mga alaala na magpapakita ng isang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng mga antingero at ng mga aswang. Bilang ang kanilang grupo ay lumalapit sa kanilang destinasyon, ang mga yaman ng kanilang nakaraan ay nagsimulang magdulot ng kalituhan at duda sa kanilang misyon. Pwede bang ang mga aswang na kanilang tinutugis ay may mga layunin na mas malalim kaysa sa simpleng paghihiganti? Ang malamlam na ilaw ng buwan ay nagsimulang maglaho, at ang mga antingero ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa gitna ng gubat. Sa kabila ng nakakabahala nilang mga karanasan, walang nagsasalita. Ang takot ay nararamdaman sa bawat hakbang, at ang tanging tunog na naririnig ay ang kanilang mga paa sa malupit na lupa. Ngunit sa bawat patak ng ulan na bumagsak mula sa madilim na kalangitan,
naramdaman nilang parang may nagmamasid sa kanila. Si Mang Cardo ay huminto at nagtakip ng ilaw ng kanyang parol. Ang mata ay seryoso at puno ng agam-agam. Naririnig ko sila, ang bulong niya. Malapit na tayo. Ngunit sa kabila ng babalang iyon, walang makapagsabi kung anong anyo ng panganib ang naghihintay sa kanila. Si Thomas ay nagsimula ng makaramdam ng pagkahulog ng malamig na hangin, ang pakiramdam ng isang bagay na matagal nang nahulog mula sa langit at pumasok sa kanilang mundo. Ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang kumilos, nagiging mas makapal, parang naglalakbay sa hangin, at hindi nila alam kung sila ba ang hinahanap o kung ang kanilang mga hakbang ang siyang nagpapalapit sa kanila sa isang katakot-takot na katapusan. Habang ang mga antingero ay nagpatuloy sa paglalakad, isang malupit na sigaw ang umabot sa kanilang pandinig, isang tunog na mula sa kailaliman ng gubat. Ang sigaw ay hindi ng aswang, kundi ng isang tao na tila nagmumulat ng mga matagal nang nakatagong alaala. Ang hangin ay tumigil at ang mga anino sa paligid nila ay nagbago. Si Mang Cardo ay nagulat, napansin niya ang isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan, si Lino, ang kanyang matagal nang nawalang kapatid, na kilala ring isang dating antingero. Pero paano siya naroroon? Hindi ba't siya ay namatay sa isang laban ilang taon na ang nakalilipas? Tumingin si Mang Cardo sa kanyang mga kasama, ang mga mata nila ay puno ng kalituhan at takot. Kung si Lino ay buhay, ibig bang sabihin ay may mas malalim na lihim na itinatago ang kanilang samahan? Ang mga antingero ay nagkakaharap sa isang tanong na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang misyon at mas malaki pa kaysa sa aswang na kanilang tinutubis. Ang mga antingero ay napako sa kanilang mga pwesto, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Lino, ang nawalang kapatid ni Mang Cardo, ay lumapit sa kanila, ngunit hindi siya ang taong kanilang inisip. May mga itim na puwersa sa kanyang mata, at ang kanyang katawan ay tila pinagdudusahan ng isang malignong kapangyarihan. Hindi ako si Lino, anya, ang boses ay malamig at hindi pamilyar. Ako ang tagapamagitan sa pagitan ng buhay at kamatayan, at lahat kayo ay may papel sa kabuluhan ng mundo. Bago pa makapagsalita si Mang Cardo, ang buong lugar ay biglang naging madilim, ang mga punong kahoy ay nagsimulang magbago ng anyo, at mula sa dilim, isang hukbo ng aswang ang sumugod. Ngunit si Lino, o ang nilalang na nagkunwaring siya, ay hindi nakipaglaban sa mga aswang. Sa halip, siya ay naging isang kasunduan sa kanila, isang pag-aalipin ng mga antingero sa mas mataas na puwersa ng dilim. Pinili nilang isakripisyo ang kanilang misyon para sa kapangyarihan, at si Lino ay naging kanilang tagapagtaguyod ng pagkawasak. Ngunit bago magsimula ang tunay na labanan, ang isang lihim na hindi inaasahan ay nagsiwalat sa kanila. Ang mga aswang, hindi nila kaaway, kundi mga nilalang ng balanse, ay mailayuning pigilan ang ganap na kaguluhan. Ang mga antingero na dapat sana'y tagapagtanggol ay naging bahagi ng isang mas malupit na plano. Habang ang dilim ay unti-unting bumangon sa paligid, ang mga antingero ay nagtipon sa isang huling pagtatangka upang mabawi ang kanilang layunin. Si Mang Cardo, sa kabila ng kalituhan at takot, ay nakatagpo ng lakas mula sa kanyang nakaraan. Hindi natin maaaring pabayaan ang mundong ito, ang sigaw niya na puno ng tapang. Ang mga aswang ay hindi kaaway. Ang tunay na kalaban ay ang puwersa ng dilim na nagtatangkang sirain ang balanse. Sa mga salitang iyon, nagbukas ang mga mata ng kanyang mga kasama. Hindi na nila alintana ang takot, at nagsama-sama sila upang labanan ang mga nilalang na nagpapaalipin sa kanila. Sa tulong ng mga aswang, na ngayon ay mga tagapagtanggol ng balanse, nahanap nila ang tunay na pinag-ugatan ng kasamaan, ang misteryosong nilalang na nagpanggap bilang si Lino. Sa isang huling labanan, pinatalsik nila ito mula sa kanilang mundo. Ang kanilang tagumpay ay hindi isang simpleng pagwawagi,
kundi isang paalala ng kahalagahan ng balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang kwento ng mga antinyero ay nagbigay ng isang mahalagang aral. Hindi lahat ng laban ay makikita sa mata, at ang tunay na tapang ay nagmumula sa tamang pagkakaalam ng ating mga kalaban at ng ating misyon.